po sa ating lahat. Amen. I just want to share this Bible verse po bago po natin simulan ang ating papuri sa ating Panginoon. Sa Luke chapter 1, verse 77 to 79, mapagmahal at mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Amen. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Amen. Tunay nga pong napakasarap maglingkod sa Panginoon at haranahan ng Panginoon sa madaling araw na ito sapagkat sa araw-araw na dinadaan natin alam natin nandiyan ang Panginoon. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nagmamaliw. Amen. And gusto ko po na sa oras na ito ibigay po natin ng nararapat na papuri sa ating Panginoon sapagkat dakila siya sa ating papuri sa Kanya. Hallelujah. We want to give all the honor, O God, to you. Oh, Jesus. Kumanta po tayo ng may kagalakan sa ating mga puso para sa Panginoon. Hallelujah. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Minsan pa po. Comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love, oh God. You're rich in love and you're slow to anger. The aim is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Taas po natin ang ating mga kamay. Tandaan na we surrendered it all to our God. Jesus. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy. Minsan pa po natin kantahin ang You're
rich in love sapagkat napakasarap nitong pakinggan. Tunay nga po, Ama, na hindi ka basta-basta nagagalit, Panginoon. Jesus. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. And sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na napakasarap pong maramdaman sa umagang ito pagkagising namin ng iyong presensya, Panginoon. Tuloy nga po, napakadakila mo, Panginoon. And we want to sing out loud yung nasa puso namin, Panginoon, kung gano'n kami nagagalak, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Yes, Jesus. We want to feel you, oh God, right now, Panginoon. Sa mga oras ito, Panginoon, Ikaw lamang ang nais naming maranasan, Panginoon. Yes, Jesus. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Who sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. You sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, Jesus. Worship His holy name. Maraming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sapagkat nasa harapan mo na naman kami, Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo.
sa napakadakila mong pangalan, Panginoon. You are Alpha and Omega, Panginoon. Your name is so glorious, O God. Yes, Jesus. Lahat po ng papuri ay tinataas namin, Panginoon, sapagkat karapat dapat ka sa oras na ito. Yes, Jesus. You are so worthy, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal na binibigay mo sa amin, Panginoon. Even though hindi kami karapat-dapat, Panginoon, still you chose us, O God, na mahalin mo kami, Panginoon, na unawain mo kami sa bawat oras na kami nagkakamali, Panginoon. Yes, Jesus, O, maraming salamat, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon, at sa mga nanonood, Panginoon. Let your hand spread on them, Panginoon. Yakapin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na alam po namin na nandito ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. No words can express, oh God, kung gaano ka kabuti sa amin. Muli, Panginoon, gusto po namin patuloy magpasalamat sa iyo, Panginoon. Jesus. Panginoon, sa gagamitin mong mensahero, Panginoon, gabayan niyo po siya, Panginoon, na kung ano pong nais mo iparating sa amin, Panginoon, na mensahe, Panginoon, para sa aming pagkain, sa aming kaluluwa, Panginoon. Let our vessels, O God, empty, at yun po ang pumuno, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon, ang pagmamahal sa amin, Panginoon. Yes, Jesus. Muli, Panginoon, itinataas ka namin sa napakadakila mong pangalan, Panginoon. Because you are worthy, O God. All the glory and honors are on you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hello. Good morning po. Kamusta ang bawat isa? Yan, magandang umaga. It's me again. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, isa na naman pong Dawn Watch. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, hallelujah. Dahil marami sa atin ang nagising. Ayan, at inuna ang Panginoon sa araw ng Sabado. Amen. Praise God. Sino po ba yung excited at masaya na nandito sila? Amen. Na pinilit po nilang bumangon, no? Kahit po pag lumabas tayo ngayon, makikita natin basa yung lupa. Ibig sabihin, masarap matulog. Pero pinili po natin ang Panginoon. Amen. Mas masarap, amen, ang presensya ng Panginoon. Thank you, sis. At makinig ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Amen po ba? Amen. Hindi na po natin patatagalin. So welcome po sa Dawn Watch. Yan, amen. At sa team po natin, anak, palagi naman ako sa PowerPoint. Yan. At sa team po natin na The Joy of Bearing Fruit. Ayan. So, na nakaraan, ano po yung pinag-aralan natin noong Wednesday Prayer Night? Ano pong title? Nakalimutan nyo na agad? Protect your joy. Amen. So ngayon po, itutuloy po natin ang series natin. No? Pero bago po tayo mag-start sa series natin, may ipapanood po ako sa inyong clip sa series na Chosen. Ayan. Isa po to sa mga eksena sa Season 3. Ayan. So paki-play naman po. Ayan. Maria, Tamar,
Oh, naloko tayo. Yung mga oliba, hindi masarap. Alam na natin yan, kaya inaayos na natin. Hindi ko maintindihan. Kung pangit ang lupa, bakit masarap ang mga ubas? Bumili tayo ng taniman ng olibo, hindi ubasan. Kausapin natin yung mga nagtatanim. Yung pinakamagaling sa Galilea. Bakit? Alam nilang ginagawa nila. Alam nilang lupa nila. Tatanungin ko si Reyma. Nakapili na siguro siya ng mga ubas mula rito para sa mga alak niya. Ano ba yung mahalagang ginagawa mo? Sinusulatan ko si Reyma. Kala ko nagtatala ka. Si Judas ang gumagawa nun. Ayos ba tayo? Amen. Ayos ba sila? Yan. Panoorin nyo na lang po yung episode para po malaman po ninyo kung ayos po sila, no? Pero ang gusto ko pong i-focus natin dito is yung ano po yung taniman na pinag-uusapan nila, taniman ng... Sino nagsabing ubas? Sino nagsabing ubas? Sino nagsabing olives? Ayan, amen. So pinag-uusapan po nila dyan is yung... Taka lang, next slide nga. Yan. Pinag-uusapan po nila yung taniman nila ng olives. So bumili po sila ng taniman ng olives. Makikita nyo kanina kumain yung babae, si Tamar. Tapos tinapon niya kasi yung olives hindi siya masarap. Amen. Praise God. So, dun sa ministry ni Jesus, no, gusto kasi nilang tumulong. So para makatulong sila sa ministry ni Jesus, anong ginawa nila? Bumili sila ng olive farm. Yan. Para yung kikitain nun, itutulong nila sa ministry ni Jesus. Kaya lang may problema sila. Ano yung problema nila? Yung olives na tumutubo dun sa olive farm, hindi masarap. Amen. Hindi masarap. So, nag-iisip sila ngayon ng paraan, paano ba pasarapin yun? Amen. So, ayan. Next slide. Ayan. Makikita natin, no, nag-harvest sila ng olives at marami silang hina-harvest. Amen. Pero, last week, nung Wednesday prayer night, pinag-usapan natin, pwede kang mamunga, pero maraming peste. Amen. Today naman po, pag-uusapan natin, pwede kang mamunga, amen. So, protect your joy po yung topic natin nung Wednesday. Ngayon naman po, this Saturday, pwede kang mamunga, pero anong problema ng mga pinamumunga mo? Yes, Prince? Hindi masarap. Matabang. Amen. So, sino po dito yung gustong mamunga sila, no? Sige, okay po. Pinag-usapan po natin ng Wednesday, inalis nyo na yung peste. So, makakain nyo na. Inalis nyo na yung mga bulate. Pero ang problema nyo naman ngayon, namumunga ka nga, kaya lang yung pinamumunga mo, hindi masarap. Amen. So, today po yan ang pag-uusapan natin. So, pag ang isang prutas hindi masarap, ano ba yung dapat nating ayusin? So, ipapakita natin yan sa susunod ng video. Ayan, i-play po natin. Iniisip ko na malamang masira akong damit ko. Dapat meron tayong tapis. Maraming abo ang kakailanganin natin. Oo nga. Kanina ka pa namin hinihintay. Ang daming gagawin. Gagawin? Nalutas namin ang problema sa oliba. Akala ko sa paggawa ng langis nagkaroon ng diferensya. Merong problema sa mga olibo mismo? Maliban sa pagiging maitim, no? Hindi masarap. Parang lasang maasim na gatas at basang dayami. Naisip namin na may kinalaman doon ng lupa. Kaya pinakilala sa amin ni Maria ang ilang nagtitinda ng mga ubas sa rehiyon na dati niyang nakilala sa taberna. Mabait ba ang mga taong yun, Maria? Hindi, pero may alam sila sa lupa. Ipinakita nila ang ilang paraan para gumanda ang kalidad ng lupa na binili natin. Una, lalagyan niyo ng abo sa ibabaw ng lupa, malapit sa ugat. Kailangan mong puntahan ng bawat disipulo at ipadala sa kanila dito ang abo na meron sila. Papuntahin mo sila sa bayan para mag-alok na linisin ang mga lutuan ng mga tao. Lahat ng mga disipulo? Oo, Hindi ko alam kung magagawa ko yun. Paano kung kailangan sila ni Hindi pa Jesus? siya bumabalik mula nung pagpapagaling. Gumagawa kami ng kapakinabangan habang naghihintay. pero nagbigay siya ng basbas sa pagbili ng taniman para masuportahan natin siya mula sa sarili nating kakayahan. Ano ba yan?
Ito ang tubig, suka, at dahon ng pino. Sabi ng nagtatanim ng ubas, kakantang mga puno. Para daw itong mahika. Pero hindi masama. Mahalagang detalye yan. Ah, teka. Isa pa pala. Asupre. Dapat isama yun sa abo. Kaya kailangan mong pumunta sa palengke at bilhin ang lahat ng meron doon. Kung marami, magpatulong ka para madala yun dito. Siguro kay Santiago Laki. Ay, hindi ako sigurado kung may pera akong pambili sa lahat ng asupreng meron sa mga nagtitinda. Nagpadala ng pera si Joanna. Inilagay ni Judas sa kaha sa itaas. Kukunin ko para sa'yo, Zebedeo. Babalik ako agad. Huh? Kung sina Santiago at Juan kasing sigasig at kasing sipag yung dalawa, retirado na ako at nakatira sa mansyon. Alam mo yon, dahil mayaman ako sa paghuli ng maraming isda. Hmm? Patawa yun. Amen. Palakpakan naman natin si Lord sa kwento ng Chosen. Amen. Sino na nakapanood ng episode na yon? Ayan. Ayan, habol po tayo, season 3 po, no? So, amen. Pag matabang ang prutas, ano dapat ang ayusin? Isa pa, pag matabang ang prutas, anong dapat ayusin? Lupa. Ayan. Sino na po dito yung nakakita ng mangga? Bumili kayo ng mangga. Yan, nakita nyo, ang dilaw-dilaw, ang sarap-sarap. Tapos pagbukas ninyo, pagkagat nyo, matabang. Amen. Ano pa ba yung malagi tayong napifake na matabang? Pakwan. Sino po dito yung pag bumili ng pakwan, no? Ang laki-laki, tapos pag binuksan mo, ang pula-pula, seedless, pero pagkagat mo, matabang. Amen. Praise God. So pag ganun po pala yung mga prutas, no? Ang kailangan po nating ayusin, ang kailangan nating i-check is yung lupa na pinagtatanim na nila. Amen. So, ang topic po natin for today's video is nurture your joy. Ayan. So nakaraan po, no? Protect your joy. Protektahan natin yung joy natin sa mga peste. Ngayon naman, let's nurture our joy. Ang verse po natin is, likewise, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Amen. So, nung nakaraan, pinakita ko po sa inyo yung mga different emotion, no? Ayan. So, si Joy. And pinaliwanag ko rin po sa inyo na sa lahat ng emotion na yan, maraming negative. Isa lang yung positive. Amen? So, imagine niyo yung pakikipaglaban ni Joy sa iba't ibang klase ng emosyon, no? Amen. Nung last time, pinag-aralan natin na protektahan natin si Joy. Amen. Ngayon naman, kailangan natin palakasin si Joy. Amen. So, yung last preaching natin, so kailangan yung protektahan si Joy. Ngayon naman, palakasin nyo siya. Amen. Kasi, posibleng pinoprotektahan nyo nga si Joy. Eh, ang tanong naman ngayon, kaya niya bang labanan lahat ng emosyon na yan? Amen. May part po dun sa movie na yan, no? Nakakatawa. Yung kasama niya yung tatlong emotion, kasama niya si disgust, si fear, tsaka si anger. Kasi nawala sila sa headquarters eh. Tapos parang napagod si Joy. Sa tingin niyo, sabi niya, sa tingin niyo ba gusto ko laging masaya? Sabi niya ganyan. Lalo na kung puro kayo yung mga kasama ko, puro na lang malungkot, puro na lang galit, puro na lang takot, puro na lang disgust. Sabi niya ganyan. Ang hirap-hirap kaya maging joy. Sabi niya, amen. So tayo rin po, no, sa buhay natin, minsan ang hirap-hirap maging joy. Amen. Kasi yung joy natin ang hihina. Amen. So today po, tuturuan ko, pag-aaralan natin, paano ba natin palalakasin si Joy. Amen. So, may papakita po ako sa inyo dito. Ano po nakikita ninyo? Glass of water. Yan. Amen. So, may baso at may tubig. May gusto lang po ako itanong sa inyo. Ano pong, sino po dito nagsasabi na yung baso ng tubig is kalahati na lang mauubos na? Yan. Sino naman nagsasabi dito na yung tubig kalahati na lang, mapupuno na? Amen. Praise God. So, there are two kinds of people that looks at a half glass. Amen. They look at it as a half glass empty or a half glass full. Amen. So, sino po dito yung mga masasabi nila sa sarili nila? No? They're a positive type of person. Yan. Sabi ni Catriona Gray, no? I look at the silver linings. Yan. Tinitingnan niya yung positive. Amen. So pag positive po tayong tao, ang tingin po natin sa baso is konti na lang, mapupuno na.
Amen. Pag negative naman tayo na tao, yung lahat na lang nakikita natin yung negative. Ayan, halimbawa, may program, tapos hindi naaayon sa gusto mo yung program. Agad-agad dami-dami mo nang sinasabing negative. Amen. Ikaw yung half-empty type of person. Pero pag ikaw naman yung tipo nagsabi na pag may hindi naaayon, yung nangyayari hindi naaayon sa gusto mong mangyari, pero ikaw pa rin yung positive. Okay lang yan, maayos natin yan. Okay lang yan, mareresolvahan natin yan. You're the type of person that is half full. Amen. Yung konti na lang mapupuno na natin yung baso. Amen? And because of that, nung last time po kinuwento ko sa inyo, no, yung kwento ni Elijah at saka kwento ni Jonah, na in spite of them being a prophet and being a servant of God, they did not see the entirety of the heart of God. Amen? Yung ngayon naman pong pag-uusapan natin kwento sa Bible, isa rin yung sa favorite ko yan. Ayan. Ay, pakilagay po yung clicker sa PowerPoint. Thank you. Ayan. Ano pong kwento ito? Sino po nakakalam ko anong kwento ito? The Parable of the 10 Virgins. Ayan, dapat po memorize natin yan. Sige po, tayo po yung manalangin at humingi po tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Lord God, na ginising mo kami. Thank you, Lord God, na dinala mo kami sa church. And right now, Father God, inaamin namin sa inyong harapan na talagang effort, Panginoon, na mag-dawn watch, Father God. But in spite of that, Panginoon, hindi kami magpapatalo sa kalaban. Pupunta kami, Lord God, sa lugar na to dahil gusto naming magpuri at mag-aral ng iyong salita. And Panginoon, sa mga sandaling ito, dalangin namin na wag naming sayangin itong mga oras na to. Gisingin mo ang aming mga diwa. Holy Spirit, let's bind the powers of the enemy, the distraction, the drowsiness in this place right now. Gisingin niyo ang diwa namin. Gawin ninyong mabuting lupa ang mga puso namin na handang tanggapin ang inyong salita sa umagang ito. Holy Spirit, kayo lamang po ang magsalita sa inyong lingkod. And dalangin namin, Father God, na hindi kami aalis sa lugar na to, Panginoon, na wala kaming baong-baong binhi ng iyong salita, ng iyong pagpapala, Lord God, na gagawin namin panglaban, Lord God, dito sa mundo, Lord God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Lahat ng gising nga, palakpakan ng matindi si Lord. Hallelujah. Ayan. So, the parable of the 10 virgins. So, basahin lang po natin sa mga hindi po nakakaalam. Ayan, makikita po natin ang the parable of the 10 virgins sa Matthew 25, 1-13. Malalaman po natin mamaya bakit po parable of the 10 virgins yung i-refer or i-relate natin, no, on how we can nurture our joy. Amen. So, basahin natin. Matthew 25, 1-13. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Ayan. So, kaya gustong-gusto ko yung book of Matthew, no? Kaya nga po si Matthew yung heavenly gospel kasi lagi po ninyong makikita yung naka-highlight dyan, no? The kingdom of heaven will be like. Ayan. Makikita po natin lagi yan sa gospel of Matthew. Ano po yung kasunod? Ituloy natin. 5 of them were foolish and 5 were wise. Amen. The foolish ones took their lamps, but they did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and sleep. Ano po yung representation ng 10 virgins dyan? No? Tayo pong yung mga 10 virgins po dyan, it represents us Christians. Amen? So, invited na tayo sa wedding. Tinanggap na natin si Jesus Christ, invited na tayo. Amen? Hindi po yan mga Christians na pwede mo pa sabing pasaway, pero ni-receive na natin dyan si Jesus Christ as our Lord and Savior and invited na tayo sa wedding. Kaya lang, may problema. Ano yung problema? Doon sa 10 virgins, merong 5 wise and 5 foolish. So tanungin natin yung sarili natin, nasan kaya ako? Nandun kaya ako sa wise o nandun ako sa foolish? Amen. And verse 5, very important po yung verse 5, no? The bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. So ano pong representation yan? Matagal po talaga mag-antay sa Panginoon and minsan nakakatulog tayo. Amen? Makakatulog po talaga tayo. Paano makakatulog? Ano ibig sabihin ng makakatulog, Pastor Noah? May mga times na hindi naman tayo lagi on fire. Tama? Oh, may mga times na nakakatamad mag-church, nakakatamad mag-serve. Amen. It's natural kasi nga inaantay natin yung pagdating ni Lord. Amen. Pero nandun nga yung kasunod. Anong mangyayari pag dumating na si Lord? So verse 6, ang sabi dyan, at midnight the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. So yan, dumating na si Lord, no? Amen. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps.
Amen. So nagising sila kasi dumating na yung bridegroom. Tandaan niyo po itong verse 7, napaka-importante po niyan, yung then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Bakit important po yung trim their lamps? Pag-aaralan po natin mamaya yan. The foolish one said to the wise, "Give us some of your oils, our lamps are going out." So yung mga foolish na hindi na nagdala ng extra oil, ano nangyayari sa mga lamp nila? Namamatay na kasi nga wala ng oil. So sabi nila, "Huy, bigyan niyo naman kaming oil kasi nawawala na yung lamp namin, namamatay na yung light." Sabi ng mga wise, "No." No. No, they replied. "There may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." So sabi ng mga wise, no, "Ay, baka hindi nakasya yung oil namin kung bibigyan pa namin kayo. Baka kami naman yung maubusan. So, bumili na lang kayo." Amen. Kaya nga sila wise eh. Amen. Praise God. Next. Ayan. Verse 10. O di ang ginawa naman ng mga foolish virgins, dahil kailangan nila ng oil, kailangan nila ng lamp, kailangan nagliliwanag yung lamp nila. So umalis sila. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Amen. So habang papunta sila para bumili ng oil, dun dumating yung bridegroom. Amen. Then, ayan, the virgins who were ready went in with him to the wedding banquet and the door was shut. So yung mga wise virgins na ready, na may oil, na naka-on yung lamp, nagliliwanag yung lamp nila, nung dumating yung bridegroom, dahil ready sila, nakapasok sila kaagad sa wedding banquet. And dahil nag-start na yung wedding banquet, ano nang ginawa sa door? Sinara na. Amen. Later, the others also came. So, ayan, dumating na yung mga foolish virgins, no? Sabi nila, "Lord, Lord!" They said, "Open the door for us." Amen. Amen. But he replied, "Truly, I tell you, I do not know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour." Amen. So, ano pong maalala nating verse dyan? Maalala rin po natin yung verse dyan na yung "Get away from me, I do not know you." Yung sinabi niya, "Lord, Lord, ang dami kong ginawa para sa inyo." Pero sinabi ni Lord, "Ay, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala." Amen. Ganyan yung nangyari sa the parable of the 10 virgins. Invited na sila eh. Amen. Yung ticket nila is yung lamp na may oil na naka-on. Amen. So, pero dahil tragically, naging foolish sila, hindi sila nagdara ng extra oil, ano nangyari? Hindi sila nakapasok. Amen. Sa kaharian ng, sa wedding banquet, no? Sa kaharian ng Diyos. Amen. So today, saan po tayo magfo-focus, no? Ang dami po natin pwedeng pag-aralan dyan. Ang gusto ko pong may focus natin for today is yung lamp. Ayan. Yung lamp. Marami tayong pwedeng pag-focus sa 10 virgins. Eh. Yung 10 virgins, pag pinag-usapan nyo, pwede ninyong i-relate yun sa live group. Kasi bakit hindi sinama hindi shinare ng mga wise yung wisdom sa mga foolish. Amen. Ano pa ba? Yung tawag dito, sa sobra kong daming maalala, yun lang naalala ko. Pero, mag-focus muna tayo ngayon sa lamp. So, ano bang matututunan natin when we talk about the lamp? When we talk about the lamp, no, meron po tayong 4 pointers today. The first pointer is yung container. Amen. So, where are you planted? Amen. Yung olive po kanina, amen, wala na silang magagawa kasi yung olive malaki na. Hindi na nila pwedeng, tawag dito, hindi nila pwedeng anuhin yun, tawag dito, bunutin yung olive tas ilipat sa ibang olive grove. Tama po ba? Tama? So ano na lang nilang pwede nilang gawin? Ayusin yung lupa. Amen. Ganon din po sa 10 virgins, no? So, yung container na nila, yun na yun. Amen. So, where are you planted? Sino po dito yung nakapanood ng video dun sa isang church na sobrang parang hindi nagbabasa ng Bible yung pastor nila? Sino po nakapanood, no? Sinabi, yung nasa Genesis po sila at ang dami pong sinabi doon na yung prutas daw po is, so parang sabi ko, parang hindi, totoo ba? Hindi ba siya nagbasa ng Bible? Amen? Kasi nga, sabi niya, yung prutas daw doon, it's ang pagtatalik, ang pagsisiping. Yun daw yung prutas doon. Eh sinabi ni Lord, bago yun, sabi ni Lord, di ba, multiply,
Go forth and multiply. So parang sinabi talaga ni Lord kay Adam and Eve na kailangan nilang magtalik para mag-multiply yung earth. Tapos yung tinuturo naman nun, yung fruit of the knowledge daw of tree of good and evil is yung pagtatalik. So parang ang hirap. So ano pong gusto ko sabihin dito? Importante po yung church. Ayan. Na pinupuntahan natin. Amen. Nakakatakot na pag yung church natin na pinupuntahan natin is iba yung turo. Hindi po siya biblical. At nakakalungkot pa po doon kasi marami daw yung members ng church na yun. So parang, anong tinuturo? Parang, nasa ng wisdom. Ayan. Amen. So, yung container natin, where are we planted? Amen. Importante. Amen. Nasaan tayo? Amen. Marami yan. So, yung church, yung life group, yung mga taong sinasamahan natin sa church. Amen. Ano ba yung natuturo sa atin? Amen. Kaya nga, importante sa atin ang magbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Yung dino-double check natin. Sabi nga po sa John, no, we should test the spirit. Kung yung spirit ba yun, nanggagaling sa Panginoon o nanggagaling lang yung wisdom dun sa tao. Amen? So, amen. Where you are planted is very important. So, yung lamp mo, yung container mo, importante. Amen. Ang gusto pong sabihin dyan is yung container, saan gawa? Ayan. Saan gawa yung container natin? Amen. Yung lamp ba natin matibay? O yung lamp natin yung madaling masira? Amen. Yung lamp ba natin malaki? O yung lamp natin maliit? Amen. Pag ang lamp po natin malaki, ano po yung posibleng mangyari sa lamp? Marami po tayong pwedeng ilagay na oil. Amen. So yung container po dyan, it represents yung heart po natin. Di ba ang topic po natin is nurture natin yung joy. Amen. So pag yung container mo ng joy is malaki, mabilis ba or matagal maubos yung joy? Matagal, kasi malaki yung container eh. Amen? Whether we like it or not, we deal with different types of people. Marami tayong taong nakakasalamuha. And may mga tao tayong nakakasalamuha na ang toxic, na nagnanakaw ng joy natin, na nagpapahina ng joy natin. Amen po ba? Diba yung talang yung parang dinidrain yung joy natin eh. Parang sinisip-sip yung joy natin. Amen. Pero kahit maraming taong ganun, pag yung container natin, malaki, amen. Mabilis ba o matagal bago ma-deplete yung joy? Matagal. Amen. Same is true sa pagiging planted, no? Pag kusang ka nakaplant, yung lupa na pinagtatamnan sa'yo is healthy, maraming nutrition. Amen. Katulad nung kanina, no? Yung olive nila hindi masarap. Kailangan nilang ayusin yung lupa. Pag yung lupa mo maayos, ano nangyayari sa prutas mo? Matamis. Amen. So our container is important. Where are you planted? How big is your container? Amen. Praise God. So yan po yung first pointer natin. Container. So check yung heart nyo. Yes, meron akong joy. I have a sweet joy. Matamis yung joy ko. Pero ang problema, pag ba yung tao lumapit sa'yo, gaano kabilis maubos yung joy? Amen. Next. Yan. Contents. What's the quality of your soil? Amen. Anong laman? Ayan. Anong nag-nourish dun sa joy? Amen. Ang lamp po, ano pong dapat laman yan? Oil, langis. Amen. Sisindi ba yan kung kape yung laman yan? Try natin. O, di ba? Sisindi ba yan kung kape yung laman yan? Hindi, di ba? Kaya nga ang laman yan is oil. Amen. Sisindi ba yan kung tubig ang laman yan? Hindi. Sisindi ba yan kung juice yan? Ha? Dapat langis ang laman ng lamp natin. Amen. Pwede rin kerosene. Oh. Dapat yung nagpapalagablab. Amen. Pero, yan, sabihin natin meron kang kerosene at meron kang oil. Paano pag hinaluan natin ng tubig? Oh, magliliwanag pa ba? Hindi, di ba? Di ba pag hinaluan natin ng tubig yan, anong nangyayari dun sa light? Pumuputok-putok. Tama po ba? Pag hinaluan natin ng tubig, ang kerosene, di ba? Pag ang alcohol, nilagyan mo ng pag nilagyan mo ng tubig, pag sinindihan mo yan, pumuputok-putok siya. Hindi consistent yung lamp, yung light. Amen. So, ganyan din po, amen, yung the contents of our heart. Ayan. Maganda ba yung quality ng soil na pinagkukunan natin? Amen. Kanina po, saan tayo nakaplant? Pangalawa po ngayon is, ano ba yung quality ng soil kung saan tayo nakaplant? Amen. Kaya praise God po, no? Yan. Lalo na yung mga matagal dito sa church. Dapat sa church nag-grow.
Amen. Ang church, hindi lang siya dapat nag-grow ng numbers. Amen. Dapat nag-grow din siya ng, tawag dito, yung lalim. Kaya praise God, no? Palakpakan po natin yung mga nandito nung Thursday. Nag-enjoy po ba yung mga nandito nung Thursday? Ay, parang si Sis Marisa lang nag-enjoy. kung sino pa yung may sakit, Sis Marisa. Lahat po ba na nandito nung Thursday nag-enjoy? Ay, parang hindi sila nag-enjoy. Amen. Lahat po ba na nandito nung Thursday nag-enjoy? Amen. Praise God. So, tawag dito, yung ginawa po natin ng Thursday, no? Yung mga lahat na nandito nung nag-aral po tayo ng Bible study, ako po naniniwala na pumunta tayo doon kasi gusto natin mas lalo pa tayong lumalim sa Panginoon. Mas marami pa tayong malaman sa Kanya. Amen. At hindi lang yun, yung gusto nating makasama yung mga kapatiran natin, no, na mag-aral ng salita ng Diyos. Yung magtulungan tayo. Amen. So nakita nyo naman po doon yung tulungan ng bawat isa, yung gumawa ng yel, ayan yung reflection ng bawat isa, yung pagbabasa natin isa-isa. Amen. So nakakatulong yun sa pag-improve ng quality ng soil. Amen. So, ano ba yung quality ng soil natin para ma-nurture natin si Joy? So, meron na tayong joy, pero yung joy natin matabang. Amen. Patamisin natin yan. Paano natin patatamisin yan sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. Yung pag-fellowship natin sa mga kapatiran. Kasi dyan natin natitest yun eh. Amen. Hindi ka naman pwedeng mag-isa ka lang. Amen. Hindi mo malalaman kung joyful ka nga ba talaga kung hindi ka nakakaranas ng mga struggles, ng mga pains, ng mga sufferings. Tama po ba? Amen. Yung joy, mas na-appreciate natin na, ay, joyful na pala ako ngayon. Dati mapag-complain ako, dati mahilig ako magsabi-sabi, dati ayokong tumutulong, pero ngayon napapansin mo, nagbabago na. Amen. Nag-i-improve yung quality ng soil. Nag-i-improve yung quality ng oil. Amen. So, una po, container. Pangalawa, contents. Ano ba yung quality ng oil? Amen. Sino po dito yung mahiling magpagas sa mga branded na gas na diesel? Ayan. Bakit tayo doon nagpapagas? Para pure. Para maalam natin yung quality. Diba? Hindi ka naman basta-basta bibili sa kung saan-saan na walang pangalan. Kasi minsan, anong ginagawa nila? Hinahaluan nila ng tubig. Amen? Hindi ka sigurado. So, ganyan din tayo sa pananampalataya natin. No? Yung ano bang ginagawa natin para i-improve yung quality ng soil natin. Para yung joy natin maging matamis. Amen po ba? Amen. Kaya nga po dito, no, dito sa video na to, ayan, ano po ulit yung mga ginawa po nila para mag-improve yung soil? So, bumili sila ng, sino nakakaalala? Asupre. Ayan, ano po yung asupre? Sa English? Sulfur. Ayan. Saan po nila ihalo yung sulfur? Meron pa isa bago nila ihalo sa lupa. Abo. Ayan. Amen. Ano pa yung sinabi nilang binili nila? Ha? Asukal. Suka. Ayan. Bumili sila ng suka, tubig, at saka dahon ng laurel. Adobo pala. Pine. Ayan. Pine, yung sinabi nila. So, tawag dito, kailangan nila lahat ng yun para mapaganda yung lupa. Amen. Kung saan nakatanim yung mga olibo nila. Amen. Ganyan din po tayo, no? Marami tayong kailangan. Marami tayong kailangang haluin. Marami tayong kailangang kunin para gumanda yung quality ng soil natin. Amen. Amen po ba? Next po. Ayan. So, yung una, meron tayong container. Pangalawa po, yung contents. Ayan. Pangatlo naman po is yung wick. Ayan. Wick. So, sinabi po kanina dun sa verse, no? Ano pong ginawa nila nung dumating yung bridegroom? Gumising sila at tinrim. Ginupit nila yung wick nila. Ano ba yung wick? Sa mga hindi nakakalam. Ito yung wick. Yung sinisindihan. Ayan. Amen. Yan. So, bakit nila yan ginupit? Amen. Bakit nila kailangan gupitin yan? Amen. Ang wick kasi, sa katagalan, anong nangyayari? Yung apoy, tsaka po kinakain niya yung hindi pa sunog, di ba? Amen. Ngayon kasi, pag hindi nyo kasi ginupit yan at naiwan yung maitim na part, yung liwanag ng lamp, hindi ganong kaliwanag. Amen. So, pansinin nyo po sa kandila. Amen. Yung kandila po, habang bumababa yan, nasusunog, nawawala yung wick, no? Try po ninyo na pag yung wick, hindi sa
napapalitan. Yung liwanag ng kandila hindi masyadong malakas. Amen. Ganon din po yung sa lamp ng 10 virgins. Kaya importante na kailangan nilang gupitin yung wick nila. Amen. Ano po ba yung representation ng wick? Ang representation ng wick is yung pruning, yung discipline, at saka yung dying. Amen. So pag bumalik po tayo sa video, ano po yung dito kanina, no? Ang dami po nilang need gawin. Tama? Kailangan nilang mag-gather ng abo. Anong sinabi nila? Pwedeng pakitawag yung mga disciples at pakidala dito yung abo sa mga bahay nila. Tapos after nun, kunin nila yung mga abo sa mga kapitbahay nila, kolektahin nila. And then after nun, ano pang need nilang gawin? Kailangan nilang bumili ng asupre, which is going to cost them, tsaka, ano pa? Money. Amen. Gagastos sila. Amen. Ganyan din po tayo, no, pagdating sa pagtitrim ng week natin, no. It's going to cost us. It's going to cost us time, thank you sis. It's going to cost us effort. It's going to cost us money. Amen. Yung tatlong bagay na po ba na yun, binibigay natin sa Panginoon. Amen. So praise God, palakpakan natin si Lord. Nandito kayo, amen. So, you are giving your time. Amen. Pangalawa is, are you giving your effort? Kasi pwedeng nandito ka, pero nag-e-effort ka ba? Paano ka nag-e-effort? Nakaupo na tayo dyan. So praise God talaga doon sa mga lagi naglilista. Yan, yung mga hindi sila nagtitiwala lang sa memory nila. Bakit kasi hindi importante yung nagtitiwala ka sa memory? Kasi madaling makalimutan. Yung mga naglilista sa notebook nila, yan yung mga notes. Ako naniniwala ko yung mga kabataan natin dahil medyo high-tech na sila, nagdo-notes na sila sa cellphone nila. Amen? Kasi bakit ba importante mag-notes? Para pag kailangan mong balikan, mababalikan mo. Amen. Pruning kasi yun kasi nakakatamad talaga, nakakatamad mag-notes. Amen. Nakakatamad mag-focus. Pero kailangan natin yun, disiplina yun. Amen. Kasi paano tatamis ang isang bagay kung hindi ka magpapadisiplina sa Panginoon? Amen. Maraming bagay sa buhay mo ang marirealize mo na buti pala pinabago mo sa Panginoon. Isa na dyan, yung dati hindi ka nagpapatawad. Yung talagang dati, dahil hindi ka marunong magpatawad, no, lahat ng sama ng loob, kinikimkim mo. Tapos every time nakikita mo yung tao, nasisira yung araw mo, sumasama yung loob mo. Sino nasisira yung araw? Sino yung sumasama yung loob? Ikaw. So yung buhay mo, pumapangit. Hindi malasa, matabang. Amen. Pero pag ikaw natuto kang magpatawad, natuto kang mag-let go, pag nakita mo yung tao, wala na sa'yo. Amen. Sinong okay? Ikaw. Amen. Sino yung nakakapag-move on? Ikaw. Amen. So, sino yung tumatamis at gumaganda yung buhay? Ikaw. Amen. So, ganun po yung pagpapadisiplina, pagpapapruning, at pag yung binibigay na natin sa Panginoon. Amen. Ano ibig sabihin ng dying dyan? Dying dyan is yung namamatay na tayo dun sa mga bagay na pinipilit nating hawakan, pinipilit nating kamkamin na hindi na dapat nating kinahawakan at kinakamkam. Dapat sinusurrender na natin sa Panginoon. Amen. Ako po, no, share ko lang po sa inyo, yung discipline kasi ng Panginoon, talagang masakit sa masakit. Amen. Masakit talaga sa masakit. Pero pag naintindihan mo na yung disiplina niya para sa ikakabago ng buhay mo, pag tinanggap mo na yun, oras mo na, in-acknowledge mo na tinanggap mo na, sige Lord, na kaya ako nararanasan to kasi kasalanan ko naman at kailangan ko talagang pagdaanan to kasi kailangan ko matuto sa mga nagawa kong mali. Makakapag-move on ka ng mas madali. Amen. Hindi ka na panghahawakan ng nakaraan mo. Hindi ka nahihilahin ng mga baggages mo. Amen. So, yung pang-apat po is yung week. Ayan. Ano ba yung hinihingi ng Panginoon? Ano ba yung pinapatrim ng Panginoon sa atin? Amen. Kasi yung mga bagay na ayaw nating itrim, hindi natin napapansin, yung liwanag pala natin hindi na ganun kasing lakas. Kasi nga, kailangan na pala nating gupitin. Amen. Next. Last po. Ayan, 4 po yung pointer natin. Last is yung light. Amen. Naka-on ba yung ilaw? Amen. Namumunga ka ba? Amen. So sabihin na natin, yung container mo malaki. Amen. So yung container mo matibay. Hindi agad nasisira. Amen. Ang ganda ng quality ng oil. Yan, so mamahaling oil. Tapos yung wick mo nakatrim. Pero ang tanong, naka-on ka ba? Amen. Are you on fire? Amen. Kasi wala pong silbi, lahat lang yan kung nakapatay ka. Amen. Kung hindi ka nagliliwanag. Amen.
hindi nakikita sa'yo yung presensya ng Panginoon. Amen. Kasi naka-off yung ilaw. Amen. Naka-off yung lamp. Amen. Namumunga ka ba ng matamis na prutas? Amen. Kaya nga sabi dyan, the joy of bearing fruit. Oo, meron ka ng joy na nagbe-bear ka ng fruit. Pero yung unang nga pong topic natin, di po ba? Nagbe-bear ka nga ng fruit. Pero puro naman peste. Meron bang joy doon? Mag-enjoy ka ba doon? Hindi, di ba? Ngayon naman, there's the joy in bearing fruit. Pero matabang. Amen. Matabang ba yung binibear mong fruit? Amen. Kung matabang yung binibear nating fruit, anong kailangan nating gawin? Kailangan nating i-nurture yan. Amen. Kailangan nating patabain yan. Amen. So, ayun lang po in conclusion. Ayan, yan po yung reflection natin. Habang po nagpipray tayo, no? Ayan, gusto ko pong marinig. Ano po yung impact ninyo sa napanood natin kanina sa Chosen, no? Doon sa dalawa. Actually po, pag napanood nyo po yun sa Chosen, magkaaway po yung dalawang yun. Pero nung naayos po sila, doon po nila na-realize sa kailangan nilang i-improve yung lupa. Amen. Ano po yung impact natin sa the parable of the 10 virgins? Ayan. Magbigay po tayo ng verse. Ayan, may mga Bible app po tayo. Check na lang po natin dyan yung verse natin. And then yung last po is yung, ano yung need nating i-improve doon sa parts ng lampara natin. Amen. Ano ba yung gusto niyo improve? Gusto niyo bang i-improve yung container ninyo? Yung container niyo ba is yung container na madaling masira? Kasi sensitive tayo. Yung masilangan lang tayo ng konti, wala na yung joy natin. Amen? Or yung container natin, sobrang liit. Yung mamaya, joyful ka, pero dahil nga ang konti lang ng container mo, ang bilis maubos ng joy. Ang bilis mapikon. Ang bilis mapalitan ng ibang emotion. Amen? Yung contents, ayan. Ano ba yung quality ng oil na meron tayo? Yan ba yung highest quality of oil? O kape lang yan? Or ano lang yan? Tawag dito? Kerosene na may tubig. Amen. Willing ba tayong magbago? Willing ba tayong magpatrim sa Panginoon? And then last is, are we lighting up for Jesus? Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. So i-ready po natin ang sarili natin. Ayan. Para po sa reflection time natin. And umawit po muna pa tayo ng kanta. And invite po natin ng Holy Spirit. Amen. Sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. As the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Come down, your Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down, your Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you will feel me. I know you will feel me, Lord. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates and let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates and let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again.
When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you feel me calm down. The spirit when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you will feel me. Feel me, Lord. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Sabay-sabay po natin isigaw. Hallelujah! Holy Spirit! Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Minsan pa. Let's declare it. Hallelujah. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you will feel me. I know you will feel me. Fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates and let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates and let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you will feel me. I know you will feel me. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want.
Yes, Jesus, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. And right now, Father God, we lift up, Lord God, to you our prayer request, Panginoon. Right now, Father God, maraming salamat sa lahat ng tao nandito sa lugar na to at nakikinig sa aming live, Father God. Right now, Father God, we're declaring, Panginoon, that you are just, holy, and righteous sa buhay namin, Father God. And because of that, Lord God, you want us to be just, holy, and righteous as well, Panginoon. Lord, help us, Lord God, to be like you, Lord God. One day at a time, Lord God, one step at a time, Panginoon, with the help of the Holy Spirit, Panginoon. Inaamin namin, Father God, na kung kami lang, Father God, Christianity, Lord God, it's really impossible, Panginoon. It can only be made possible, Lord God, with a life that is surrendered to the life of Jesus, Panginoon. A life that is surrendered to the power of the Holy Spirit, Panginoon. And right now, Holy Spirit, we invite you in this place. We invite you in our hearts. Holy Spirit, help us to have the joy of bearing sweet fruit, Panginoon. Lord, alam namin minsan the fruit that we're bearing in our lives, Panginoon, is matabang, Panginoon. It's not pleasing to you, Father God. Right now, Father God, we pray that you help us, Lord God, with the lamp, Lord God, that we have, Panginoon. Help us, Lord God, to be consistent, Lord God, to be wise, Panginoon, and not foolish, Panginoon. Help us, Lord God, to upgrade our lamps, Lord God, the container, the contents of our lamps, Panginoon, gawin yung purong langis, Panginoon, yung wick, Panginoon, may we be submissive, Lord God. May we be obedient, Lord God, doon sa discipline, Lord God, na gusto mong ibigay sa buhay namin, Father God. And we pray, Father God, na magliwanag kami, Lord God, dito sa lupa, Lord God. May we be a salt and light in this world, Father God. Lord, inaamin namin, Father God, that in front of you, Lord God, hamog lang kami, Lord God. We're a flower, Lord God, that here today and God tomorrow, Father God. Our life, Lord God, is very short, Father God, compared, Lord God, to eternity, Father God. And we pray, Father God, that you give us the strength, Lord God, to understand, Lord God, that even our life, Lord God, is short compared, Lord God, sa iyo, Panginoon. We can still dedicate it and make a difference, Panginoon. Yung effort namin, Lord God, it's never in vain, Father God. Because you see us, Father God. You want us, Father God. And we pray, Father God, that we get to appreciate that, Panginoon. May we get, Lord God, be fired up, Lord God, na dun sa kaalaman na yun, Panginoon, na sobra mo kaming mahal, Panginoon. Sobra mo kaming pinatawad, Lord God, na kahit anong pagkakasala meron kami, Lord God, hindi mo, Lord God, tinignan yung pagkakasala namin, Father God. Pagkus, Panginoon, tinignan mo, Lord God, yung opportunity, Lord God, na kaya namin, Lord God, mabago, Lord God, as long as willing kami, Lord God, at as long as, Lord God, na dadambana ka namin, Lord God, at tatanggapin ka, itataas ka namin, Lord God, sa buhay namin, Father God. Lord God, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong salita, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagprotekta, Lord God, dun sa joy namin, Lord God. And right now, Father God, we pray, Lord God, that may we nurture the joy, Lord God, that we have, Lord God, so that it will be sweet to you, Panginoon. Thank you, Lord God, sa umagang ito. Bless you po, Lord God. Lahat kami, Lord God, na nandito ng workers, Panginoon. And you also, Lord God, yung service namin bukas, Father God, yung morning and yung afternoon service namin, Father God. Thank you, Lord God. We are able to do this, Lord God, just because of your grace and your mercy alone, Father God. Bless you po, Lord God, lahat ng ministers, Lord God, ng volunteers, Lord God, and also, Lord God, yung magsasalita po bukas, Panginoon. And Lord God, lahat po ng gawain today, Panginoon, yung sa drum session, Father God, and yung practice ng worship team, Father God, we pray for your guidance, Lord God, and your protection, Lord God, para po maging victorious, Lord God, tong araw na to, Father God. Lord God, we offer you our lives, Lord God. We offer you, Lord God, our time. Lord God, we offer you our effort, Panginoon. We offer everything, Lord God, that is in us, Lord God. Our time, effort, and money, Father God, may we learn, Lord God, to dedicate it to you, Panginoon. To give it to you, Lord God, wholeheartedly, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa umagang ito. Bless you po yung reflection time namin, Father God. And I pray, Father God, the Holy Spirit, Lord God, will be the one to speak to each and every one of us, Panginoon. And I pray, Father God, na magkaroon kami ng excitement, Lord God, na i-share, Lord God, yung revelation, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord God, sa umagang ito, Lord God, sa mga kapatiran namin, Lord God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po, church. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, church, and God bless. Ayan.